kayo. Tagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog ng ating mga formulations, no? Kasi panay ulan nitong mga nakaraan, malakas ang ulan dito sa amin, maingay yung bubong. Kaya hindi na muna ako nagpa-vlog ng ganon. At syempre pag tag-ulan, parang gusto mong matulog lagi, tsaka gusto mong kumain. Kaya puro pagkain yung aking mga ginagawa nung nag-uulan. Yan, so ngayon, ito na naman tayo, balik work tayo. Ang gagawin natin mga co-makers ay ang toilet cleaner. Yan, panglinis sa ating CR. Alam niyo naman, lagi tayong nangailangan ng ganon. Kaya talagang sinisearch ko pa yan. Talagang makagawa tayo ng ganyan. Yung simpleng recipe at yung madaling gawin. Hindi masyadong mahal ang mga ingredients at madaling mabili. Yan po mga co-makers. At syempre yung panglinis sa CR, lagi natin ginagamit yan. Parang sabon panglaba, parang sabon pang hugas, di ba? So, talagang kailangan natin yan. Kaya nga mga co-makers, isa pa, kapag tayo ay nag-DIY at meron tayong ginagayahan, konti muna ang ating gawin para hindi masayang ang mga ingredients natin. At syempre, yung ibang mga vlogger kasi, ayaw nila sabihin yung sikreto. At minsan, yung mga binibigay nilang sukat ay mali. O kaya, ay iba yung gisa ng kanilang ingredients sa kanila at yung sa atin. Diba? Hindi natin matansya yan. Diba? So, yung aking ginawa na toilet cleaner na yan, ay nagtaka ako, pareho naman ang kinuha ko ng mga sukat, no? Pinaunti ko lang kasi mas marami yung ginawa niya, pinaunti ko lang. Kaya lang mga co-makers, ay sobrang lapot ang nagawa ko. Pero syempre, kung ikaw ay nagdi-DIY, kailangan marunong ka rin na mag-diskarte. Kaya ang ginawa ko mga co-makers ay dinagdagan ko ng tubig at makikita nyo yan. At kung para sa inyo, halimbawa gagaya kayo, kailangan din ninyo, titingnan nyo mismo sa inyong paggawa kung masyado pa bang malapot, dagdagan nyo na ng tubig. Yan po mga co-makers. So, yan pong ginawa natin. Kaya, kung nagdi-DIY po tayo, kailangan marunong kang tumansya din, marunong ka rin dumiskarte, kung anong kulang. Huwag mong gayahin 100% lahat. Pwede mong i-enhance at kung may pwede kang idagdag para mas lalong maganda yung produkto mo. Yan. So, mga co-makers, samahan po ninyo ako sa ating video ngayon. Sana samahan niyo ako hanggang dulo mga co-makers. At sa mga bagong viewers ko, please subscribe. At kung nagustuhan niyo yung ating video, i-like niyo rin po. Malaking bagay. Tsaka mas maganda rin po kung mag-comment po kayo. Ayan. At kung marami pa kayong tanong, pwede po kayo mag-PM sa akin sa Messenger. Alam niyo, marami din pong tumatawag sa akin o nagme-message sa akin hanggang umabot na kami sa marami pang mga chika-chika sa buhay. Alam niyo, nangailangan din po tayo ng mga circle of friends po para magbigay sa atin din po ng lakas. Yan, so mga co-makers, hanggang dito na lang po yung chika natin. Panoorin na po nyo yung ating video ngayon. Salamat! So mga co-makers, ito po yung ating finished product. Yan. So panoorin na po natin kung paano po ito ginawa. So ito po, sinukat ko ng ating tubig, 1 litro tong isa, yung nasa gitna 125 ml, and then itong tabi ay 500 pang dagdag. Kailangan nakagwantes, sodium hydroxide na 15 grams, ilagay natin sa 125 ml na tubig. Yan, ito ang unang gawin natin kasi kinakailangan mo na itong palamigin. So, titimplahin muna natin yan. Mag-ingat po mga co-makers, dapat merong guwantes saka face mask kasi mainit po ito at sumisingaw. Nakakapangit po sa kalusugan kung malanghap natin ito. So, ingat po mga co-makers. So, itatabi muna natin to para lumamig muna ito. And then, isusunod na natin itong 1,000 ml o 1 litrong tubig. Ilagay na natin ang ating Natrosol. Yan. 37.50 grams yan. Ito yung pampalapot mga co-makers.
Yan. Para ang ating consistency ay sticky o malapot. Ayan. So, kailangan nating haluin mabuti yan at kailangan tunaw na tunaw yan mga ka-homemakers. Ayan, kapag tunaw na, ilagay naman natin ang ating sulfonic acid. So, ang sulfonic acid natin is 125 ml. So, itong aking sukatan is 100 ml lang yan. So, 100 ml, tapos dadagdagan natin ng 25 ml. So, 125 ml. Yan yung nagpapabula at nagpapalambot din sa mga dumi. Ayan, so haluin lang siyang mabuti. So, yan, alisin natin yung mga dikit-dikit. Sayang naman. Malayo pa pinanggalingan yan. Yan, tapos haluin mabuti. So, mapapansin nyo na dito ay lumalapot na siya mga ka-homemakers. Ayan. And then, ilagay na natin ang ating sodium hydroxide na tinunaw sa tubig. O yung tinatawag nito ay lye solution. Ayan. Haluin na natin. So, napapansin nyo na mga ka-homemakers na mas lalong naging malapot. Ayan. So, doon sa ginayahan ko, tama lang yung lapot. Pero dito sa akin ay sobrang lapot niya mga ka-homemakers. Ayan po. Kaya may niready tayong tubig para pangdagdag. Ayan. So, ilagay na natin ang ating muriatic acid. Ito yung hydrochloric acid. Ito yung nagpapalambot sa nanikit na dumi, mga mancha ng ating CR. And then, ito rin po yung disinfectant. Ayan, para mamatay yung mga mikrobyo. So, ayan, lalagay natin siya dyan. Pero, sobrang thick ang kaniyang consistency. So, idagdag na rin natin yung ating 500 ml na tubig na inihanda. Malapot pa rin siya. Titignan natin pag nilagyan natin ng muriatic kung mas susobra bang lapot o malalabnaw ba. So, ayan, nilagay na natin. Ito ay 250 ml na muriatic acid. And then, lalagyan natin ng kulay. Maganda sana kulay blue, pero wala akong kulay blue. So, yellow na lang ang ilalagay natin na kulay dahil lemon naman po ang ating ilalagay na pabango sa ating toilet cleaner. Ayan, so, halo-halo lang and then siguro dapat iubos na natin itong lahat para maging maganda tingnan ang ating cleaner. And then, ilagay na natin ang ating pabango na lemon. Ito ay 15 ml o 15 grams. Nabili ko to sa Shopee rin. Yan, kaya yan medyo natapon na yata yung iba. Masyado ng messy kahit balot na balot.
So, iubos na lang natin ito lahat, mga co-makers. So, bahala kayo kung anong gusto nyong pabango sa inyong mga produkto. Pero, ito kasing available sa akin, so lemon na lang din. Dahil yellow naman din ang ating kulay. Malapot pa rin talaga siya, kaya kailangan talaga natin itong dagdagan pa uli ng tubig. So, magdagdag ako uli dito ng tubig na 500 ml para umayos naman yung kanyang lapot. Sobrang lapot kasi niya. Magdagdag ako ng 25 ml na cucurbitane pang dagdag ng foam o bula. Kasi panay ang lagay ko ng tubig baka naman ay hindi na maging mabula. So, dinagdagan natin ng 25 ml na cucurbitane. Yan. So, medyo okay na ang kanyang consistency. Pero medyo malapot pa rin talaga. Pero ngayon, testing na natin mga co-makers kung okay ba. So, ito ang dumi-dumi ng inidoro. Sinadya ko talaga yan para matesting natin kung talagang nakakatanggal ba talaga ng dumi. Ayan po. Kikita nyo malapot na malapot po. Siguro dagdagan natin ng tubig pa ito kasi sobrang lapot. So, ayan mga co-makers, kita nyo sobrang dumi. Nilagyan natin ng ating toilet cleaner. And then, kuskusin. So, ayan, makikita ninyo na tanggal ang mga mancha-mancha, ang dumi-dumi. At mabula po talaga siya mga co-makers, lalo na pagka may tubig. Ayan po. So, nakikita ninyo, unti-unti pong pumuti ang ating bowl. Unti-unti pong luminis, natanggal ang mga mancha niya. Kaya effective po, talagang effective ang ating gawang toilet cleaner. So mga co-makers, sana nagustuhan niyo ang ating video ngayon. At sana mag-subscribe kayo kung di pa kayo subscriber. At share nyo rin po mga co-makers dahil malaking tulong din po ito para sa ating mga nanay. At pwede nyo rin po itong pagkakitaan kung gusto nyong ibenta. Kwentahin po natin. Siguro next time kwentahin po natin. Maraming salamat sa inyong panonood mga co-makers. God bless you all.